Ang aking asawa ay nakipaghiwalay sa akin at agad na bumili ng marangyang bahay para sa kanyang biyenan at kabit. Gamit ang aking pera, pinigilan ko ang kanilang plano. Agad kong hinarang ang kanyang ATM card at ni-freeze ang lahat ng kanyang credit card. Pinahiya ko silang lahat. Nang magbabayad na, nagulat at nagpanik ang aking asawa at ang kanyang kabit dahil naghanda ako ng isang espesyal na sorpresa para sa kanila. Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung saan kayo galing na nakikinig sa kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago ang channel na ito at makapaghatid ng mas kapana-panabik na kwento. Kinaumagahan, mas malamig ang simoy ng hangin kaysa dati. Si Andrea ay nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Naghahanda para sa kanyang negosyo. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Marco na may mapagmataas na mukha. Nakakrus ang mga braso sa dibdib. Napakalamig ng kanyang ugali at puno ng pagdedesisyon. Tiningnan ni Andrea ang kanyang asawa mula sa refleksyon ng salamin. Nararamdaman na mayroong mali sa loob ng ilang buwan. Malaki na ang pagbabago sa ugali ni Marco. Ang lalaki na sa buong buhay niya ay sinusuportahan ni Andrea ay madalas nang umuwi ng gabi at naging bastos. Ngunit hindi inakala ni Andrea na ang umagang ito ang magiging rurok ng lahat ng pagtataksil ng kanyang asawa. Lumapit si Marco kay Andrea. Wala siyang ipinakitang kahit anong pagsisisi sa kanyang mukha. Sa malakas at mayabang na boses, tiningnan niya ng matalim ang kanyang asawa. Andrea, makikipaghiwalay na ako sa iyo ngayong araw na ito. Magpapaanul ako. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa bibig ni Marco nang walang pag-aalinlangan. Napahinto si Andrea sandali. Sinusubukang iproseso ang mga salitang narinig niya. Annulment. Hindi lang basta pansamantalang hiwalayan, kundi isang legal na hakbang na agad na pumuputol sa kanilang kasal ng lubusan. Sawa na akong mabuhay kasama ka. Dagdag ni Marco sa mapanlibak na tono. Lagi mong iniisip na ikaw ang pinakamagaling dahil ikaw ang kumikita. Hindi mo ako kailanman binigyan ng halaga bilang asawa. Simula ngayon, pinalaya ko ang aking sarili mula sa iyo. Kami ni Clarice ay bibili ng bagong bahay. Bubuo kami ng isang masayang pamilya na sinusuportahan ni Mama. Mas mabuting babae si Clarice kaysa sa iyo. Alam niya kung paano magsilbi sa isang lalaki. Hindi tulad mo na abala lang sa pag-iisip tungkol sa trabaho at negosyo mo. Lumingon si Andrea upang harapin ang lalaki, nakakahiwalay lamang sa kanya. Masakit nga ang kanyang puso na marinig ang katotohanan na ang kanyang asawa ay nagtaksil at ang kanyang sariling ina ay sinusuportahan ang pagtataksil na iyon. Ngunit tumanggi siyang umiyak. Ang kanyang lohika at pagiging matatag bilang isang negosyante ay agad na kumuha ng kontrol sa kanyang damdamin. Tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling damit, mamahaling relo, at sapatos na balat na suot ng lalaki ay lahat nabili gamit ang pera ni Andrea. Ganoon? Sige, umalis ka. Marco, dalhin mo ang lahat ng kaligayahan mo. Sagot ni Andrea sa napakatahimik na boses. Walang galit na sigaw, walang pagmamakaawang iyak, at walang nagliparang plato. Ang pagiging kalmado ni Andrea ang nagpagulat kay Marco. Inakala ng lalaki na iiyak at magmamakaawa ang kanyang asawa na huwag siyang iwan. Ngunit nang makita ang napakalamig na reaksyon ng kanyang asawa, naramdaman ni Marco na nasaktan ang kanyang pagkatao. Sumimangot siya at agad na kinuha ang maleta na inihanda niya mula pa noong nakaraang gabi. Nang hindi na lumingon, lumabas si Marco ng kwarto at malakas na isinara ang pinto. Matapos umalis si Marco, katahimikan ang bumalot sa kwarto. Umupo si Andrea sa gilid ng kama, huminga ng malalim. Ang kasal na pinaghirapan niyang itayo ay ngayon durog-durog na. Sa buong buhay niya, lagi niyang sinusunod ang mga kahilingan ni Aling Dolores na hindi kailanman nasiyahan sa kanyang mga regalo. Lagi rin niyang tinatakpan ang mga pagkukulang ni Marco na ayaw magtrabaho at puro gastos lang sa mamahaling pamumuhay. Ngayon, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay sinuklian ng napakalupit na pagtataksil. Biglang nawala ang kanyang pagmumuni-muni
Nang magliwanag ang screen ng kanyang cellphone, mayroong isang mensahe. Kinuha ni Andrea ang kanyang cellphone at binasa ang mensahe. Ito ay isang abiso mula sa bangko tungkol sa kahilingan na itaas ang limitasyon ng transaksyon ng credit card hanggang bilyon-bilyong piso. Ang credit card na iyon ay isang karagdagang card sa pangalan ni Marco. Ngunit ang mga bayarin nito ay laging binabayaran gamit ang pangunahing account ni Andrea. Ang biglaang kahilingan na itaas ang limitasyon ng transaksyon sa napakalaking halaga ay agad na nagpagana sa business instinct ni Andrea. Agad na binuksan ni Andrea ang kanyang laptop. Naalala niya na ilang araw na ang nakalipas. Ginamit ni Marco ang computer na iyon upang ilipat ang data mula sa kanyang device at nakalimutang mag-log out sa kanyang messaging account. Mabilis na binuksan ni Andrea ang messaging app. Iba't ibang serya ng pag-uusap ang agad na lumabas sa screen. Ang atensyon ni Andrea ay napunta sa isang group chat na 3 lang ang miyembro. Si Marco, si Clarice, at si Aling Dolores. Binasa ni Andrea ang bawat mensahe sa chat. Nang maingat, sumiklab ang kanyang dibdib na pinipigilan ang galit na nagsisimulang umakyat. Malinaw na nabasa ang maruming plano na maingat nilang inilatag. Nangako si Marco kay Clarice na bibilhan ng marangyang bahay sa isang eksklusibong subdivision ngayong tanghali. Plano nilang bayaran ang down payment ng bahay gamit ang credit card na ibinigay ni Andrea kay Marco. Mas masahol pa, sinuportahan ni Aling Dolores ang plano at inutusan si Marco na kumuha ng maraming pera mula kay Andrea bago umalis. Siguraduhin mong gamitin mo ang card ngayong araw din, anak. Karapat-dapat ang babaeng kuripot na yan ng leksyon. Pagkatapos, mabili ang bahay sa pangalan ni Clarice. Iiwan na natin siya, sulat ni Aling Dolores sa mensahe. Binasa ni Andrea ang mensahe ng paulit-ulit. Sinisigurado na hindi siya nagkamali sa pagbasa. Ang galit ng kanyang biyenan ay umabot sa punto na gusto nitong nakawan ang kanyang ari-arian. Sa iba pang mensahe, masiglang sumagot si Clarice. Salamat, mahal kong Marco. Hindi na ako makapaghintay na lumipat sa ating bagong bahay. Huwag kalimutan ang formal na kasuotan ngayon. Dapat tayong magmukhang kapanipaniwala sa harap ng sales agent. Naghanda na rin ako ng magandang damit para kay mama. Tinakpan ni Andrea ang kanyang mukha, gamit ang kanyang 2 kamay, at dahan-dahang tumawa. Ang kanyang tawa ay hindi tawa ng kaligayahan, kundi tawa ng kapaitan na halo sa matinding pagkasuklam. Nakipaghiwalay ang kanyang asawa sa kanya. At pagkatapos ay agad na umalis kasama ang kanyang kabit at ang kanyang ina upang bumili ng marangyang bahay gamit ang kanyang pera. Isa itong napakasamang biro. Naalala ni Andrea kung paano niya pinaghirapan ang kanyang negosyo mula sa wala. Nagtrabaho siya ng husto araw at gabi. Nakikipagkita sa mga kliyente mula sa iba't ibang syudad at pinagpawisan upang paunlarin ang kanyang kumpanya. Samantalang naghihirap siya, si Marco ay nakaupo lang sa bahay, naglalaro ng video games o nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan at nagwawaldas ng pera. Sa tuwing hihingin ni Andrea sa kanyang asawa na maghanap ng trabaho o tumulong sa pagpapatakbo ng kumpanya, laging ipinagtatanggol ni Aling Dolores ang kanyang anak. Palaging idinadahilan ng kanyang biyenan na ang trabaho ng paghahanap ng pera ay kayang gawin ng kahit sino at si Marco, bilang ulo ng pamilya, ay hindi dapat masyadong mapagod. Si Andrea, na noon ay napakarespetado pa sa kanyang biyenan, ay napilitang sumuko at lunukin ang kanyang pagkadismaya. Ngunit ang kanyang kabutihan ay itinuring na katangahan ng pamilya ng kanyang asawa. Inakala nilang ang kayamanan ni Andrea ay sa kanila na. Naramdaman nilang may karapatan silang kumuha ng kahit ano nang hindi humihingi ng pahintulot. At ngayon, ang rurok nito ay ang pagtataksil na ginawa ng hayagan. Si Clarice, ang babaeng madalas dalhin ni Aling Dolores sa bahay na idinadahilan bilang malalayong kamag-anak, ay pala ang kabit ng kanyang asawa. Binasa muli ni Andrea ang mga detalye ng transaksyon na plinano ni Marco ngayong tanghali. Ang down payment na babayaran ay aabot sa 50 milyon, isang napakalaking halaga. Kahit para kay Andrea,
Sinadya ni Marco na humingi ng pagtaas sa limitasyon ng transaksyon sa bangko dahil hindi magiging sapat ang dating limitasyon para masakop ang halaga ng down payment. Talagang maingat nilang pinlano ang pagnanakaw na ito. Sinasamantala ang pagkakataon ng annulment upang magulat si Andrea at hindi na makapag-asikaso ng kanyang mga pinansyal. Sa kasamaang palad, mali ang pinili nilang kalaban. Si Andrea ay hindi isang mahinang babae na iiyak at magdadalamhati sa kanyang kapalaran kapag hiwalayan. Siya ay isang CEO ng kumpanya na sanay humarap sa malalaking problema at gumawa ng mabilis na desisyon. Ang pagtataksil na ito ay nagpagising sa pinakamalupit na bahagi ng kanyang sarili. Hindi niya hahayaan na kahit isang sentimo ng kanyang pinaghirapan ay mapunta sa mga traidor. Agad na bumangon si Andrea mula sa kanyang kama. Naglakad siya patungo sa aparador at pinili ang kanyang pinakamagandang formal attire. Sinigurado niya na ang kanyang hitsura ngayong araw ay perpekto at kagalang-galang. Walang dapat magpakita ng kahit anong senyales ng kahinaan sa kanyang mukha. Ngayong araw, bibigyan niya ng pinakamahalagang aral sa buhay ang kanyang dating asawa, biyenan, at kabit ng kanyang asawa. Ang aral na ang kasakiman ay laging may napakamahal na kabayaran. Sa matatag na hakbang, lumabas si Andrea ng kanyang kwarto. Naglakad siya sa kanyang malaking bahay na ngayon ay mas maluwag nang wala ang parasitong lalaki. Sumulyap siya sa garahe. Wala na doon ang isa sa mga mamahaling sasakyan ng kanyang kumpanya. Ang sasakyan na iyon ay tiyak na dinala ni Marco upang ipagmalaki ang kanyang kayamanan sa harap ni Clarice at ng sales agent ng subdivision. Ngumiti ng palihis si Andrea. Ang sasakyan na iyon ay ang unang hakbang sa kanyang planong paghihiganti. Kukunin niya ang lahat ng kanyang ari-arian hanggang sa wala nang matira para sa kanila. Ang pagbagsak ni Marco at ng kanyang pamilya ay nagsisimula pa lamang at sisiguraduhin ni Andrea na maramdaman nila ang bawat paghihirap. Umupo si Andrea sa kanyang malaking opisina. Tinitingnan ang tanawin ng syudad mula sa likod ng salamin. Ang kanyang kalooban ay napakalamig at puno ng pagdedesisyon. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, kinuha niya ang telepono at tinawagan si Attorney Garcia. Si Attorney Garcia ay ang personal na abogado at legal counsel ng kanyang kumpanya na napakahusay. Ilang taon na niyang kasama si Andrea at alam niya ang lahat ng detalye ng prenuptial agreement at mga ari-arian na pag-aari ni Andrea. Mabilis na tumawag sa ikalawang ring. Magandang umaga, Ma'am Andrea. Paano po ako makakatulong ngayong umaga? Bati ni Attorney Garcia. Sa propesyonal na tono. Sa kabilang linya. Magandang umaga, Attorney Garcia. Kailangan ko ang tulong mo. Ngayon na rin, siguraduhin na ang lahat ng financial access, bank accounts, at credit cards sa pangalan ko na hawak ngayon ni Marco ay i-freeze ng lubusan. Huwag hayaang makalusot ang kahit isang transaksyon. Utos ni Andrea sa napakatibay at walang pag-aalinlangan na boses. Saglit na naging tahimik ang kabilang linya. Agad na naintindihan ni Attorney Garcia na pamilyar na sa ugali ng kanyang kliyente na mayroong malaking nangyari. Opo, Ma'am Andrea, agad kong kokontakin ang bangko at aayusin ang lahat ng mga dokumento para sa pag-freeze. Mayroon po bang malubhang problema? Nakipaghiwalay sa akin si Marco ngayong umaga. Gusto raw niya ng annulment. At ngayon, papunta siya para bumili ng isang marangyang bahay kasama ang kanyang kabit at ang kanyang ina gamit ang aking credit card. Nag-apply pa nga siya ng pagtaas ng limitasyon ng transaksyon na bilyon-bilyong piso. Gusto kong pigilin mo ang lahat ng iyon ngayon din. Paliwanag ni Andrea sa napakatahimik na tono na para bang pinag-uusapan lang niya ang isang ordinaryong problema sa trabaho. Naiintindihan ko po, Ma'am Andrea. Agad kong puputulin ang lahat ng kanyang access sa pananalapi ngayon na. Bukod pa rito, iminumungkahi kong simulan na rin nating iproseso ang pagbawi ng mga ari-arian ng kumpanya na ginagamit ni G. Marco, para sa kanyang personal na gamit, kasama na ang sasakyan na kasalukuyan niyang dala, mabilis na mungkahi ni Attorney Garcia. Gawin mo ang lahat, Attorney Garcia. Ihanda mo ang withdrawal letter ng sasakyan ngayon na. Dalhin mo ang team na kukuha ng ari-arian.
Ipapadala ko sa iyo ang kanilang lokasyon mamaya. Bibigyan natin sila ng malaking sorpresa doon, sabi ni Andrea habang ngumiti ng tipis na puno ng planong paghihiganti. Matapos makipag-usap kay Attorney Garcia, agad na tinawagan ni Andrea ang kanyang personal financial manager sa bangko kung saan niya inilalagay ang kanyang pangunahing pondo. Kailangan niyang tiyakin ng direkta na walang kahit isang sentimo na pera ang makalalabas nang walang kanyang pahintulot. Sumailalim siya sa isang mahigpit na proseso ng pagpap at tunay ng data at nagbigay ng direktang utos na ilak ang lahat ng karagdagang card na hawak ni Marco. Kinumpirma ng bank manager na lahat ng card ay na-block na at hindi na magagamit para sa anumang uri ng transaksyon. Samantala, sa ibang lugar, isang mamahaling sasakyan ang bumabaybay sa kalsada ng syudad sa katamtamang bilis. Sa loob ng sasakyan, napakakulay ng kapaligiran at puno ng pekeng tawa ng kaligayahan. Nasa likod ng manibela si Marco, nagmamayabang. Pakiramdam niya ang pinakamatagumpay at pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo. Sa harap na upuan ng pasahero, eleganteng nakaupo si Clarice. Paulit-ulit na inaayos ang kanyang mukha, habang paminsan-minsan ay humahanga sa loob ng mamahaling sasakyan. Sa likod na upuan, komportableng nakasandal si Aling Dolores. Proud na nakangiti, habang tinitingnan ang kanyang anak, na sa wakas ay itinapo ng asawa, na matagal na niyang kinamumuhian. Marco, ang galing mo talaga, puri ni Clarice sa malambing na boses. Sa wakas, naglakas loob kang magdesisyon, na hiwalayan ang mayabang na babae na iyon. Hindi na ako makapaghintay na lumipat sa ating bagong bahay. Siguradong napakalaki at napakagara ng bahay. Siguradong maiinggit ang aking mga kaibigan sa aking buhay ngayon. Tumawa si Marco na mayabang nang marinig ang papuri mula sa kanyang kabit. Siyempre Clarice, ako ito, isang lalaki. Ako ang karapat-dapat mamuno sa buong buhay ko. Masyadong makapangyarihan si Andrea dahil nagkataon na maayos ang takbo ng kanyang negosyo. Ngunit ngayon, kukunin ko ang sa akin. Higit pa sa sapat ang pera sa card na ito para bayaran ang down payment ng ating pinapangarap na bahay at ang natitirang bahay ng ating buhay ay sigurado na. Sumabat si Aling Dolores mula sa likod na upuan sa mapanlibak na tono. Sabi ko na sa iyo dati anak. Ang babaeng tulad ni Andrea ay hindi marunong rumespeto sa asawa. Lagi siyang abala sa trabaho at nakakalimutan ang kanyang tungkulin na pagsilbihan ka. Iba siya kay Clarice na laging nakakaintindi sa iyong mga pangangailangan. Lubos kong sinusuportahan ang inyong relasyon. Hayaan mo na ang babaeng kuripot na iyon na mabuhay mag-isa at pagsisihan ang kanyang ginawa dahil naglakas loob siyang labanan ng aking anak. Nagtawanan silang tatlo. Inisip kung gaano kasira ang damdamin ni Andrea sa ngayon. Lubos silang kumbinsido na si Andrea ay umiiyak ng husto sa kanyang kwarto, nagdadalamhati sa kanyang kapalaran na hiniwalayan ng kanyang minamahal na asawa. Hindi nila alam na ang babaeng kanilang pinag-uusapan ay isang hakbang na ang nauuna, naghahanda ng isang napakalalim na bangin ng pagkawasak para sa kanila upang talunin. Bumalik sa opisina ni Andrea. Binuksan ng babae ang kanyang personal na device at inaktibo ang location tracker app. Ang mamahaling kotse na ginamit ni Marco ay ari-arian ng kanyang kumpanya. At bilang pag-iingat, naglagay si Andrea ng nakatagong tracker sa lahat ng sasakyang pang-operasyon ng kanyang kumpanya. Sa screen ng kanyang device, nakita ang isang pulang tuldok na dahan-dahang gumagalaw patungo sa isang eksklusibong subdivision sa labas ng bayan. Ang pulang tuldok na iyon ay ang lokasyon ng kotse na dala ng kanyang dating asawa. Maingat na sinundan ni Andrea ang paggalaw ng pulang tuldok. Napakalinaw ng kanilang patutunguhan. Ito ang lokasyon ng sales office ng isang marangyang subdivision na madalas pag-usapan sa mga text message ni Marco at Clarice. Kinakalkula ni Andrea ang kanilang oras ng paglalakbay. Kung makarating sila sa loob ng kalahating oras, may sapat na oras si Andrea para maghanda at sundan sila doon kasama si Attorney Garcia. Elegante niyang kinuha ang kanyang hat, mahigpit na nakakandado ang bank accounts. Ang mga credit card ay naging walang silbing piraso ng plastic.
at ang kanyang abogado ay papunta na dala ang warrant of seizure. Nakolekta na ang lahat ng bala. Hindi na ito tungkol sa pagsagip ng kasal, kundi tungkol sa pagpapanatili ng dignidad at pagpaparusa sa mga traidor sa pinakaeleganteng, ngunit nakakapinsalang paraan. Lumabas si Andrea ng kanyang bahay at sumakay sa kanyang personal na kotse na minaneho ng kanyang pinagkakatiwalaang driver. Tahimik siyang umupo sa likod na upuan. Tinitingnan ang kalsada na nagsisimula nang dumami ang sasakyan, ang kalungkutan at pagkadismaya na saglit na dumapo sa kanyang puso kaninang umaga ay tuluyang nawala ng walang bakas. Naramdaman niya ang labis na gaan at kalayaan. Para bang isang malaking pasanin na matagal nang nakatali sa kanyang mga paa ay nakalas na. Inaabangan niya ang sandali kung saan ang mapagmataas na mukha ng kanyang dating asawa, ang mayabang na mukha ng kanyang biyenan, at ang mukha na puno ng pag-asa ng kabit ng kanyang asawa, ay magiging puno ng pagkabigla at matinding pagkadismaya. Ang sasakyan na sinasakyan ni Andrea ay bumaybay sa kalsada patungo sa parehong lokasyon ng pulang tuldok sa kanyang tracker. Dumating na ang oras para sa totoong palabas. Patutunayan niya na ang isang babaeng pinagtaksilan ay hindi laging nagtatapos sa pag-iyak. Minsan, sila ay nagtatapos sa pagtayo ng matatag. Sinisira ang kanilang mga traidor nang walang natitira. At kinukuha ang kanilang korona ng kapangyarihan. Nakahanda na ang entablado ng kahihiyan. At ang reyna ay papunta na para bigyan sila ng pinakamahalagang aral sa kanilang buhay. Ang mamahaling kotse na minamaneho ni Marco ay sa wakas ay pumasok sa parking area ng isang napakagandang sales office ng subdivision. Ang gusali ay dinisenyo na may mataas na modernong arkitektura. Napapalibutan ng isang maayos na hardin at isang fountain na nakakapagpasaya sa mata. Ang lugar na ito ay sadyang idinisenyo upang salubungin ang mga mahahalagang bisita at mga mayayaman na gustong bumili ng mga bahay sa napakalaking presyo. Ipinarking ni Marco ang kanyang sasakyan mismo sa harap ng pangunahing pasukan, isang lugar na karaniwang inilaan lamang para sa mga VIP. Bumaba siya ng sasakyan na may napakalaking kumpiyansa at pagkatapos ay binuksan ng pinto para kina Clarice at Aling Dolores. Naglakad silang tatlo papasok sa lobby ng sales office na iyon na mataas ang noo. Ang malamig na simoy ng aircon ay agad na sumalubong sa kanila. Nagdala ng amoy ng eleganteng room freshener. Ilang sales staff na nakasuot ng formal na damit, ang agad na lumapit sa kanila na may magiliw ng ngiti, nag-aalok ng tulong, at inakay sila sa malalambot na upuan. Ngunit, sa halip na magalang na sumagot sa pagbati, nagbigay si Marco ng mapanlibak na tingin. Naramdaman niyang siya ang pinakamahalagang mamimili sa araw na iyon, at may karapatan siyang makakuha ng mas espesyal na pagtrato kaysa sa ibang bisita. Umupo si Clarice na nakakrus ang mga binti sa isang artipisyal na estilo, tinitingnan ang paligid ng silid na may nagniningning na mga mata. Nakita niya ang miniature ng subdivision na nakadisplay sa gitna ng silid. Nagpapakita ng sunod-sunod na mararangyang bahay, na may pribadong swimming pool, at napakalaking hardin. Si Aling Dolores ay hindi rin nagpahuli. Tinawag niya ang isa sa mga babaeng naglilingkod at humingi ng pinakamahal na inumin na available sa lugar na iyon. Kumpleto sa pinakamagandang kalidad ng merienda. Sadyang pinatunog nila ang kanilang mga tawa at pag-uusap, na para bang gusto nilang ipaalam sa lahat ng tao sa silid na iyon na marami silang pera. Isang senior sales agent ang sa wakas ay lumapit sa kanilang mesa. Nagdala ng isang makintab na katalogo na gawa sa makapal na papel. Sinimulan ng agent na ipaliwanag ang iba't ibang uri ng bahay na available. Agad na pinutol ni Marco ang paliwanag ng agent sa isang mayabang na kumpas ng kamay. Sinabi niya na hindi na kailangan pang makinig sa mahabang paliwanag tungkol sa mga bahay na low class. Agad niyang itinuro ang pinakamalaki at pinakamahal na uri ng bahay na nasa pangunahing plano. Ang pangarap na bahay na ipinangako niya kay Clarice na may kabuuang halaga na bilyon-bilyong piso. Ngumiti ng propesyonal ang sales agent, tumango ng may paggalang, at pagkatapos ay kinalkula ang mga detalye ng pagbabayad. Upang mailak ang pinakamarangyang unit ng bahay, hinihingi ng developer ng subdivision ang down payment na aling 50 milyon
na dapat bayaran ngayong araw din. Tumawa si Marco na may pagmamaliit nang marinig ang halagang iyon. Mahinahon niyang tinapik ang likod ng kamay ni Clarice. Kinumbinsi ang babae na ang ganoong kalaking halaga ay maliit na pera lamang para sa kanya. Si Aling Dolores ay sumama sa pagngiti. Nang malapad, ipinagmamalaki ang kanyang anak sa harap ng sales agent. Tinawag niya si Marco na isang napakamatagumpay na young entrepreneur. Sa napakabagal at sadyang pagpapabagal upang magmukhang cool. Dinukot ni Marco ang kanyang bulsa ng kanyang Amerikana at kinuha ang isang leather wallet. Kumuha siya ng isang priority card na inilaan para sa mga kliyente na may malaking halaga ng deposito. Ang card na iyon ay sa katunayan ay isang karagdagang card mula sa pangunahing account ni Andrea. Ngunit, laging tinatrato ni Marco ito na parang sarili niyang pinaghirapan. Inabot niya ang card sa sales agent sa dulo ng kanyang daliri. Tinanggap ito ng agent ng magalang at agad na kinuha ang automatikong makinang panbayad. Napaka-relax ng kapaligiran sa mesa habang sinimulan ng agent na ilagay ang IN 50 milyon na halaga sa makina. Naisip na ni Clarice na hawak niya ang susi ng bahay at naghahanda ng isang selebrasyon. Tuloy-tuloy na pinupuri ni Aling Dolores ang kahusayan ng kanyang anak. Ikinasa ng sales agent ang card sa gilid ng makina. Naghintay sandali hanggang sa maproseso ng makina ang data mula sa bangko. Isang mahabang tunog ng beep ang narinig mula sa makina. Kasunod ng paglabas ng isang maliit na piraso ng papel. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng sales agent at naging awkward. Nakita niya ang nakasulat sa papel at pagkatapos ay tiningnan si Marco na may pag-aalangan. Pasensya na po, G. Marco. Ang transaksyon po mula sa card na ito ay tinanggihan ng bangko. Ang nakasaad po ay na-block ang access at hindi sapat ang balanse, sabi ng agent sa mahinahon at maingat na boses upang hindi masaktan ang damdamin ng kanilang prospective buyer. Kumunot ang noo ni Marco. Naramdaman na bahagyang nasaktan ang kanyang pagkatao. Huminga siya ng naiinis at sinisisi ang makinang panbayad. Idinahilan niya na may network issue ang bangko o sira na ang makinang ginagamit ng sales office. Sa mabilis na galaw, kinuha niya ang kanyang unang card at kumuha ng isa pang credit card mula sa kanyang wallet. Ang pangalawang card na ito ay facility card din mula sa kumpanya ni Andrea. Padabog niyang inabot ito sa sales agent at inutusan na subukan muli ng walang maraming dahilan. Sumunod ang sales agent at muling inilagay ang parehong halaga. Ikinasa ang pangalawang card. Lahat ng mata sa mesa ay nakatutok sa maliit na screen ng automatikong makinang panbayad. Pinoproseso ng makina ang data at muling naglabas ng parehong tunog ng babala. Muling lumabas ang maliit na papel at pareho pa rin ang resulta. Tinanggihan ang transaksyon. Ganap na hinarangan ang access. Nagsimulang humigpit ang mukha ni Marco. Nagsimulang lumabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sinuri niya ang kanyang wallet. Naghahanap ng iba pang card. Ngunit napagtanto niya na lahat ng kanyang malalaking card ay direktang konektado sa account ni Andrea. Nagsimulang mag-alala si Clarice sa kanyang upuan. Sumulyap siya sa iba pang mesa, kung saan pinapanood ng ilang mahahalagang bisita ang maliit na kaguluhan na nangyayari sa kanilang mesa. Ang pagmamalaki na bumabalot sa kanya kanina ay dahan-dahang napalitan ng kahihiyan. Si Aling Dolores, na hindi matanggap na napahiya ang kanyang anak, ay malakas na hinampas ang mesa. Pinagalitan niya ang sales agent. Inakusahan ang real estate developer na gumagamit ng sirang kagamitan. Malakas na sumigaw si Aling Dolores na ang kanyang anak ay isang napakayamang tao na may walang katapusang pera, kaya't imposibleng tanggihan ang kanyang card. Ang kaguluhan na nilikha ni Aling Dolores ay naging napaka-awkward ng kapaligiran sa silid. Kinailangan pang lumabas ng manager ng sales office mula sa kanyang opisina upang pakalmahin ang sitwasyon. Sa gitna ng pagkabigla, si Marco, na patuloy na sinusubukang tawagan ang customer service ng bangko ngunit hindi makakonekta. At sa gitna ng dumaraming galit ni Aling Dolores, isang napakatahimik at eleganteng tunog ng yabag ang narinig na pumasok sa silid. Ang ritmo ng mga sapatos ay matatag. Nakakuha ng atensyon ng ilang tao kasama sina Marco at ang kanyang pamilya. Isang babaeng may napakatahimik na mukha ang naglakad papalapit sa grupo. Ang kanyang tindig ay napakatikas,
nagpapalabas ng aura ng kapangyarihan at matinding kumpiyansa. Huminto siya sa likod mismo ng upuan na inuupuan ni Clarice. Malamig na tiningnan ng babae ang tatlong tao, na ngayon ay namutla nang makita ang kanyang presensya. Ang lahat ng walang kabuluhang usapan tungkol sa network disruption at sirang makina ay agad na tumigil. Hindi sira ang makina. Aling Dolores, ang pera ng anak ninyo ang talagang wala. Ang boses ng babae ay napakalinaw at matalas, sumisira sa katahimikan sa paligid ng mesa. Nakatayo si Andrea doon na parang isang hukom na handang magbigay ng hatol. Tinitingnan ang kanyang dating asawa, biyenan, at kabit ng kanyang asawa, ng pinakamapanlibak na tingin na ibinigay niya kailanman. Kagagaling pa lang ng laro, at hawak ni Andrea ang buong kontrol sa kanilang buhay. Ang presensya ni Andrea sa gitna ng karangyaan ng sales office ay parang kidlat sa araw para kina Marco, Clarice, at Aling Dolores. Nagulat silang tatlo at hindi kumibo. Ang bibig ni Aling Dolores na kanina ay nakanganga sa pagmumura sa sales agent ay ngayon nakatikom ng mahigpit, para bang nakakandado ang kanyang panga, nang makita ang manugang na laging niya minamaliit na nakatayo ng buong dignidad. Yumuko ng malalim si Clarice, itinatago ang kanyang mukha, na ngayon ay namumula sa matinding kahihiyan. Gumagalaw ng balisa ang kanyang mga mata. Naghahanap ng paraan para makalabas sa napakasikip na sitwasyong ito. Hindi pinansin ni Andrea ang kanilang pagkabigla. Lumingon siya sa sales manager na nakatayo malapit sa mesa. Sa isang magalang ngunit matatag na ngiti, humingi ng paumanhin si Andrea sa nangyaring kaguluhan. Malinaw niyang ipinaliwanag sa malakas na boses upang marinig ng iba pang mahahalagang bisita sa silid. Idineklara niya na ang lalaking nakaupo sa harap nila ay nagbabalak na linlangin ang developer. Idiniin ni Andrea na ang card na ginamit kanina ay sa kanya at hinarang niya ang lahat ng access sa pananalapi ng parasitong lalaki. Ilang sandali lang ang nakalipas dahil kakahiwalay lang sa kanya ng lalaki para tumakas kasama ang kanyang kabit. Ang pahayag ni Andrea na sinabi ng napakatahimik at maayos ay nagdulot ng bulong-bulungan mula sa mga mesa sa paligid. Ilang mahahalagang bisita na kanina'y nagmamasid lamang mula sa malayo, ay ngayon hayagang nakatingin sa grupo ni Marco, na may pagkasuklam at paglibak. Ang mga salitang walang trabaho, manloloko, at parasitong lalaki, ay nagsimulang marinig ng mahina mula sa bibig ng mga bisita. Hindi na kinaya ni Clarice ang matinding social pressure. Umiyak siya. Nang hysterically, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang bag. Nararamdaman na ang kanyang pagkatao ay niyapakan, hanggang sa madurog sa harap ng mga mayayamang tao na matagal na niyang pinupuri. Nang marinig na nilait at ipinahiya ang kanyang anak sa publiko, muling sumiklab ang galit ni Aling Dolores. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang babaeng laging niya minamaliit, ay ngayon naglakas loob na ipahiya ang kanilang pamilya. Sa napakabilis na galaw, bumangon si Aling Dolores mula sa kanyang upuan, at lumusob papunta kay Andrea. Nakataas ang kanyang kamay sa hangin, handang sampalin ng malakas ang mukha ng babae. Plano niyang bigyan ng leksyon si Andrea, upang malaman nito ang kanyang lugar at manahimik. Ngunit nakalkula na ni Andrea ang bawat posibilidad. Hindi siya kumilos o umuurong. Eksakto, bago hawakan ng magaspang na kamay ang kanyang mukha, mabilis na nahawakan ni Andrea ang pulso ng kanyang biyenan. At pinigilan ito nang may sapat na hawak. Tiningnan niya ng matalim ang mga mata ni Aling Dolores, na nagliliyab sa galit. Binalaan ni Andrea, sa napakalamig at nakamamatay na tono, na kung maglakas loob hawakan ng kamay na iyon ang kanyang mukha. Agad niyang irereport ang pag-atake sa pulisya. Pinaalalahanan ni Andrea na sa silid na iyon ay maraming saksi at CCTV na nakatala sa bawat galaw nila. Nang marinig ang banta ng pagkakakulong, agad na umatras si Aling Dolores. Padabog niyang binawi ang kanyang kamay at umupo muli habang bumubulong. Hindi malinaw. Naramdaman ni Marco na lalo siyang napipilitan. Bilang isang lalaki na laging pinahahalagahan ang kanyang peking pagkatao, hindi niya kayang makita ang kanyang sarili bilang isang mahirap na talunan sa harap ni na Clarice at maraming tao.
Hinampas niya ang mesa. Tumayo at hinamon si Andrea. Namumula ang kanyang mukha sa galit, na sumisiklab sa kanyang ulo. Itinuro niya ang mukha ni Andrea habang sumisigaw ng malakas. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang lahat ng tao sa silid na iyon na hindi niya kailangan ang pera ng kanyang dating asawa. Idiniin niya na mayroon siyang personal na ipon na daan-daang milyong piso sa kanyang sariling bank account. Resulta ng kita mula sa negosyo na lihim niyang pinapatakbo. Alagaan mo ang bibig mo, Andrea. Sa tingin mo, mamamatay ako sa gutom nang wala ang pera mo. Sa tingin mo, mahirap ako? Mayroon pa akong daan-daang milyong piso sa aking personal na account. Mabibili ko ang bahay na ito. Ngayon din nang walang tulong mo. Bulyaw ni Marco. Nahingal na hingal. Agad niyang dinukot ang kanyang bulsa ng kanyang pantalon. Kinuha ang kanyang cellphone na bahagyang nanginginig ang kamay. Plano niyang buksan ang digital banking app upang patunayan ang halaga ng kanyang balanse at ilipat ang down payment ng direkta mula sa kanyang personal na account. Hindi natakot si Andrea sa sigaw ni Marco. Sa halip, bahagya siyang tumawa. Isang tawa na napakaganda, ngunit nagpapahiwatig ng matinding pangiinsulto. Pinabayaan niya ang kanyang dating asawa na abala sa pagkalikot ng kanyang device. Ikinrus ni Andrea ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Tinitingnan si Marco na may tingin ng awa na halo sa matinding kasiyahan. Matiyaga siyang naghintay habang inilalagay ni Marco ang password sa kanyang banking app. Oo nga, pakisuri ang iyong personal na account, Marco. Subukan mong tingnan kung nandoon pa rin ang daan-daang milyong pera na lagi mong ipinagmamalaki. By the way, kararating lang dito ng aking kasamahan sa trabaho na kilalang kilala mo. Sa tingin ko, may dala siyang mas malaking sorpresa para sa iyo. Sabi ni Andrea sa casual na tono habang lumingon sa pangunahing pasukan ng sales office. Sa sandaling iyon, bumukas ng malawak ang automatikong pinto ng salamin. Mula sa labas, pumasok ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng formal na suit at may napakaseryosong mukha. Siya si Attorney Garcia, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kumpanya ni Andrea. Sa kanyang kamay, mahigpit na hawak ni Attorney Garcia ang isang makapal na pula na folder na mukhang napakahalaga. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay sumusunod ang dalawang lalaking matikas at may matapang na mukha na miyembro ng asset recovery team ng kumpanya. Naglakad sila ng matatag, dumiretso sa mesa kung saan nangyayari ang kaguluhan. Nang makita ang pagdating ni Attorney Garcia at ng dalawang malalaking lalaki sa likod niya, ang mukha ni Marco na kanina ay namumula sa galit, ay biglang namutla na parang papel. Napakadalas ng pagpatak ng malamig na pawis sa kanyang sentido. Kilalang kilala niya si Attorney Garcia at kung gaano kaepektibo ang lalaki sa mga usaping legal at pagkuha ng ari-arian. Ang kanyang kamay na hawak pa rin ang cellphone ay nanigas. Ang screen ng kanyang device ay nagliliwanag, nagpapakita ng pangunahing pahina ng kanyang digital banking app. Ngunit ang mga mata ni Marco ay hindi na nakatuon sa halaga ng balanse sa screen. Nakatutok ang kanyang tingin sa makapal na pulang folder sa kamay ng abogado. Napagtanto niya na ang yugto ng kahihiyan na ito ay malayo pa sa katapusan. Ang kanyang pagkawasak ay nagsisimula pa lamang sa pinakamalalang bahagi. Kalmadong naglakad si Attorney Garcia sa silid, na biglang naging tahimik. Ang bawat yapak ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay parang tunog ng orasan na nagbibilang ng oras para sa pagbagsak ni Marco. Ang dalawang matikas na lalaki na sumusunod sa likod niya ay nagdagdag sa tensyon sa loob ng marangyang sales office. Huminto si Attorney Garcia sa tabi mismo ni Andrea. Nagbigay ng napakalalim na paggalang sa kanyang amo at pangunahing kliyente. Sinuklian ni Andrea ang pagtango sa isang tipid na ngiti at pagkatapos ay nagbigay ng senyas gamit ang kanyang mga mata upang agad na gampanan ni Attorney Garcia ang nakahanda na gawain. Lumapit si Attorney Garcia kay Marco na nakatayo ng matigas at puting-puti ang mukha. Ang kamay ni Marco na hawak ang cellphone ay nanginginig ng husto. Napagtanto niya na ang cold-blooded na abogadong ito ay hindi kailanman dumating na may dalang magandang balita para sa kanyang kalaban sa batas. Sa isang napakaayos at propesyonal na galaw, binuksan ni Attorney Garcia
ang makapal na pulang folder na kanina pa niya mahigpit na hawak. Kinuha niya ang ilang opisyal na dokumento na napirmahan at nilagyan ng selyo ng kumpanya. Tiningnan ni Attorney Garcia si Marco ng diretso at sa napakatibay na boses. Tinawag niya ang pangalan ni Marco sa formal na pagbati. At pagkatapos ay sinimulan, basahin ang nilalaman ng desisyon. Ipinaliwanag ni Attorney Garcia na ang kanyang pagdating sa araw na iyon ay upang isakatuparan ang utos ng pagkuha ng mga movable assets ng kumpanya. Ang mamahaling sasakyan na ginagamit ni Marco para sa kanyang personal na pangangailangan ay ganap na pag-aari ng kumpanya na pinamumunuan ni Andrea. Dahil wala na si Marco ng marital relationship sa may-ari ng kumpanya at wala na siyang anumang posisyon sa loob ng organisasyon, ang karapatang gamitin ang sasakyan ay binawi ng permanente sa sandaling iyon. Nang marinig ang mahabang paliwanag mula kay Attorney Garcia, napaluhod si Marco. Sinubukan niyang maghanap ng butas upang makipagtalo. Nagdahilan na ang kotse ay regalo para sa kanya noong kanilang wedding anniversary, ilang taon na ang nakalipas. Ngunit, mabilis na binaliwala ni Attorney Garcia ang walang kabuluhang argumento na iyon. Ipinakita ni Attorney Garcia ang patunay ng mga dokumento ng pagmamay-ari ng sasakyan na opisyal na nakarehistro sa pangalan ng kumpanya, hindi sa personal na pangalan ni Marco. Idiniin ni Attorney Garcia na sa mata ng batas, ang sasakyan ay purong operating asset at hindi kailanman joint property. Walang butas sa batas na maaaring gamitin ni Marco upang mapanatili ang mamahaling sasakyan na matagal na niyang ginagamit upang magmalaki sa harap ng kanyang mga kaibigan at upang akitin ang ibang babae. Si Clarice na nakaupo sa tabi ni Marco ay nagsimulang umiyak ng malakas. Ang magagandang pangarap tungkol sa marangyang buhay, nakakabuo pa lamang niya ay ngayon durug-durug na. Naalala niya ang kanyang sarili na dumating sa lugar na iyon na parang isang reyna. Ngunit ngayon, itinuturing siyang hindi hihigit sa isang magnanakaw na nahuli sa akto. Si Aling Dolores, na hindi pa rin matanggap ang sitwasyon, ay sumubok na magrebelde. Sumigaw siya at pinagalitan si Attorney Garcia. Inakusahan ng abogado na nakikipagsabwatan kay Andrea upang pahirapan ang kanyang pinakamamahal na anak. Binantaan pa ni Aling Dolores na tatawagan ang mga awtoridad. Nang marinig ang walang kabuluhang banta na iyon, ngumiti lang si Attorney Garcia nang payapa at pinayagan si Aling Dolores na tawagan ang pulisya. Dahil mas mapapadali lang nito ang kanyang trabaho sa pag-report ng kaso ng asset embezzlement na ginawa ni Marco. Hindi na nagbigay ng mas mahabang oras si Attorney Garcia para magtalo sila. Hiniling niya kay Marco na ibigay na agad ang susi ng sasakyan ng kusa. Kung tatanggi si Marco, anda na ang dalawang malalaking lalaki sa likod ni Attorney Garcia na kuhanin ang susi ng pilit at tawagan ang mga lokal na security guards. Hirap na hirap lumunok si Marco. Ang kanyang pagkatao ay lubos ng nasira. Sa nanginginig na kamay, dinukot niya ang kanyang bulsa ng kanyang pantalon at kinuha ang susi ng mamahaling sasakyan. At pagkatapos ay padabog itong inilagay sa ibabaw ng mesa. Kinuha ni Attorney Garcia ang susi at pagkatapos ay nagbigay ng karagdagang instruksyon na lalong nagpaputla sa mukha ng tatlong tao. Hiniling ni Attorney Garcia sa kanilang tatlo na agad na lumabas papunta sa parking area ngayon din at ilabas ang lahat ng kanilang personal na gamit mula sa sasakyan. Dahil ang sasakyan na iyon ay agad na dadalhin ng Asset Recovery Team. Ang utos na iyon ang rurok ng lahat ng kahihiyan. Kailangang lumabas ni na Marco, Clarice, at Aling Dolores mula sa sales office na nakayuko ang ulo. Sinasaksihan ng 12 ng mga pares ng mata ng mahahalagang bisita at sales staff na nakatingin sa kanila na may pagkasuklam at pangungutya. Ang init sa labas ng silid ay agad na tumama sa kanilang balat. Napakasalungat sa malamig na aircon sa loob kanina. Pagdating sa parking area, nakatayo na ang dalawang lalaking inutusan ni Attorney Garcia sa tabi ng mamahaling sasakyan. Binuksan nila ang lahat ng pinto ng sasakyan at ang trunk at pagkatapos ay inutusan ang tatlo na agad na ayusin ang kanilang mga gamit.
Napilitang ilabas ni Clarice ang iba't ibang shopping bags, make-up, at sapatos na naiwan sa kotse. Umiyak siya ng husto habang tinitingnan siya ng ilang dumaraan na may mapanlibak na tingin. Nagreklamo si Aling Dolores habang padabog na binabatak ang ilang niyang gamit. Patuloy na isinusumpa ang pangalan ni Andrea sa bawat paghinga niya. Samantala, binuhat ni Marco ang isang malaking maleta na puno ng kanyang mga damit. Ang parehong maleta na dala niya, nang buong yabang nang lumabas siya ng bahay ni Andrea kaninang umaga. Ngayon, napakabigat ng maleta na iyon, kasing bigat ng pasanin ng kahihiyan na kailangan niyang tiisin. Ngayon, nakakalat ang lahat ng kanilang personal na gamit sa mainit na aspalto ng parking area na nagpapamukha sa kanila na mga pulubi na kakakapalabas lang. Matapos masiguro na walang ari-arian ng kumpanya ang nadala, agad na sumakay ang dalawang lalaking inutusan ni Attorney Garcia sa sasakyan at sinindihan ang makina. Dahan-dahang umalis ang mamahaling sasakyan mula sa parking area. Dala ang lahat ng natitirang dignidad ni Marco. Ngayon, nakatayo ang tatlong tao sa ilalim ng init ng araw, napapalibutan ng kanilang sariling mga gamit. Nagliliparan ng alikabok sa kalsada na dumidikit sa kanilang mukha, na nagpapalala sa kalunos-lunos, na hitsura ng kanilang dating malinis at mabangong anyo. Si Clarissa, na hindi na makatiis sa init at sa matinding kahihiyan, ay nagsimulang magreklamo kay Marco habang inihahampas ang kanyang paa sa aspalto. Hiningi ni Clarice kay Marco na mag-order na agad ng high-end na online transportation. Ayaw niya talaga sumakay sa ordinaryong pampublikong sasakyan na mainit at masikip dala ang napakaraming gamit. Pinaalalahanan niya si Marco tungkol sa kanyang mga pangako na bibigyan siya ng buhay na parang isang prinsesa. Patuloy na pinipilit ni Clarice si Marco na patunayan na mayroon pa itong daan-daang milyong piso sa kanyang personal na account. Tulad ng isinigaw niya kanina sa loob ng silid, dahil patuloy na pinipilit at pinagdududahan ng babaeng minamahal niya. Sinubukan ni Marco na pakalmahin si Clarice. Pinunasan niya ang kanyang mukha na basang-basa ng pawis at dahan-dahang tumango. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Naghahanda upang patunayan sa lahat ng tao ang kanyang natitirang lihim na ipon. Ang pera na iyon ay ang resulta ng kanyang paghihirap sa pagkolekta ng mga natirang pondo na lihim niyang kinukuha mula sa kumpanya ni Andrea. Sa loob ng mariraming taon, lubos siyang kumbinsido na ang pera na iyon ay ligtas pa ring nakaimbak sa kanyang personal na account at sapat na upang makapag-upa ng pansamantalang tirahan at suportahan ang kanilang pamumuhay sa loob ng ilang buwan. Sa nanginginig na daliri, binuksan ni Marco ang banking application sa kanyang cellphone. Mabilis niyang inilagay ang password. Nakatuon din ang mga mata ni Clarice at Aling Dolores sa maliit na screen na iyon, umaasa na makakita ng mga numero na makakapagligtas sa kanila mula sa paghihirap na ito. Ang application ay naglo-load ng data. Sa loob ng ilang segundo na pakiramdam ay parang oras. Nang tuluyang bumukas ang pangunahing pahina, nanlaki ang mga mata ni Marco. At bumukas ang kanyang bibig nang walang tunog. Kinuskus niya ang kanyang mga mata nang paulit-ulit, hindi makapaniwala sa nakasulat sa screen. Ang halaga ng balanse na nakasaad doon ay hindi daan-daang milyon tulad ng kanyang inaasahan. Ang balanse ay nagpakita ng zero. Wala nang kahit isang sentimo na natira. Lahat ay naglaho ng walang bakas. Iniwan si Marco sa pinakamadilim na bangin ng kawalan ng pag-asa. Nakatayo si Marco nang walang imik. Nakatingin sa screen ng kanyang cellphone, napigil ang hininga. Nakatutok ang kanyang mga mata sa isang malaking zero na para bang pinagtatawanan ang lahat ng kanyang katangahan at pagmamataas. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Halos hindi kayang suportahan ang kanyang sariling bigat. Mas lalong bumuhos ang malamig na pawis na nagbasa sa kanyang mamahaling kamiseta. Paulit-ulit niyang pinindot ang refresh button sa application. Umaasa na ito ay isang error lamang sa system o network interruption. Ngunit paulit-ulit ding ipinapakita ng screen ang parehong resulta. Ang lihim na ipon na matagal na niyang pinaghirapan. Ang pera na naging garantiya ng kanyang kinabukasan, kasama si Clarice ay naglaho na lang ng walang bakas. Si Aling Dolores na kanina pa nakatingin sa screen ng cellphone ng kanyang anak
ay agad na sumigaw ng hysterically. Padabog niyang inagaw ang device mula sa kamay ni Marco. Sinuri ang screen sa napakalapit na distansya. Nang malaman na totoo nga ang halagang iyon, namutla ang mukha ng may edad na babae. Napakalaking takot ang bumalot sa kanyang puso. Inalog-alog niya ang balikat ng kanyang anak. Humihingi ng paliwanag kung saan napunta ang daan-daang milyong pera na lagi ipinagmamalaki ni Marco. Patuloy na pinipilit ni Aling Dolores sa malakas na boses. Nagtatanong kung ang pera ba ay kasama sa na-freeze ni Andrea at ng kanyang tuso na abogado. Umiling si Marco na may walang laman na tingin. Lumipad ang kanyang isip sa nangyari ilang buwan na ang nakakaraan. Naalala niya ang isang lihim na pagpupulong na ginawa niya kasama ang kapatid ni Clarice. Dumating ang lalaking nagngangalang Raul sa kanya. Dala ang isang business proposal na mukhang napakapangako. Nag-alok si Raul ng pagkakataon na mamuhunan na may malaking tubo sa maikling panahon. Siniguro ni Raul kay Marco na ang negosyo ay napakaligtas at pinamamahalaan ng mga pinagkakatiwalaang tao. Dahil natukso sa matatamis na pangako at sa ideya ng malaking kita na maaaring magpayaman sa kanya nang hindi umaasa kay Andrea. Walang pag-aalinlangan na inilipat ni Marco ang lahat ng kanyang ipon sa account ni Raul nang walang natitira ni isang sentimo. Ang katotohanan na iyon ay tumama sa dibdib ni Marco na parang martilyong bakal. Napagtanto niya na sa loob ng ilang linggo, napakahirap tawagan si Raul. Sa tuwing tinatanong ni Marco ang tungkol sa pag-unlad ng kanyang pera, laging nagbibigay si Raul ng iba't ibang hindi makatuwirang dahilan. At sa huli, hindi na nagring ang kanyang telepono. Nanginginig ng husto ang katawan ni Marco, na pinipigilan ang galit na sumisiklab. Dahan-dahan siyang lumingon kay Clarice, na nakatayo malapit sa kanya. Ang tingin ng kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagmamahal at pang-akit, ay ngayon nagbago at naging puno ng galit at nakakatakot na pagkamuhi. Saan dinala ng kapatid mo ang pera ko? Ang boses ni Marco ay mababa at nanginginig sa galit. Lumapit siya kay Clarice, hindi na pinapansin ang tingin ng mga tao sa paligid nila. Umurong si Clarice na may nalilitong mukha. Mabilis siyang umiling. Sinasabing wala siyang alam tungkol sa business matters ni na Marco at ng kanyang Pinilit ni Clarice na hindi siya kailanman nakialam sa business ng kanyang pamilya at hindi niya inakala na kayang manloko ng kanyang kapatid. Ngunit, ang pagtatanggol ni Clarice ay walang silbi sa pandinig ni Marco na nababalot na ng kawalan ng pag-asa at galit. Naramdaman ni Marco na lubos siyang niloko ng babaeng. Para sa kanya ay iniwan niya ang isang tapat at mayamang asawa. Nang marinig ang paliwanag na ang pera ng kanyang anak ay tinangay ng pamilya ni Clarice, lumampas sa limitasyon ng katinuan ang galit ni Aling Dolores. Ang lahat ng galit na kanina'y itinutuon niya kay Andrea ay ngayon lumipat na ng lubusan sa babaeng nakatayo at nanginginig sa harap niya. Nang walang pag-iisip, sumugod si Aling Dolores na parang baliw. Agad na itinaas niya ang kanyang kamay at mariing sinampal ang pisngi ni Clarice. Ang tunog ng sampal ay malakas na umalingaw-ngaw sa parking area na nagpatigil sa ilang naglalakad upang panoorin ang nakakahiyang palabas. Sumigaw si Clarice sa sakit habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at hiniling kay Aling Dolores na huminahon. Ngunit, ang matandang babae ay wala nang naririnig. Sinigawan ni Aling Dolores si Clarice ng pinakamababang salita na naiisip niya. Inakusahan niya si Clarice at ang kanyang pamilya na mga manloloko na sadyang nagplano ng lahat ng ito upang makuha ang ari-arian ng kanyang anak. Tinawag niya si Clarice na isang babaeng walang hiya, na puro kapahamakan lang ang dala sa kanyang pamilya. Hindi pa nasiyahan sa pagsampal. Muling lumapit si Aling Dolores at marahas na hinila ang buhok ni Clarice. Isang napakabrutal na pisikal na away ang nangyari sa gitna ng mainit na parking area. Si Clarice, na naramdaman na inatake siya ng hindi makatarungan, ay nagsimulang gumanti sa pagtrato ni Aling Dolores. Itinulak niya ang katawan ng matandang babae hanggang sa matumba ito. Sumagot si Clarice sa mga mura sa matinis na boses. Tinawag si Marco na isang tangang lalaki na masyadong madaling maloko.
Sumigaw si Clarice na pinagsisisihan niya ang pag-aksaya ng kanyang oras sa isang walang trabahong lalaki na sa huli ay mahirap at walang silbi. Nang marinig ang mga pang-iinsulto mula sa kanyang kabit, nawalan ng kontrol si Marco. Nakialam din siya sa away, marahas na hinila ang braso ni Clarice, at sinigawan ito ng mga mura bilang isang materyalistikong babae na walang puso. Silang tatlo ngayon ay nagsasapakan, nagtutulakan, at nagmumurahan sa isa't isa sa harap ng kanilang mga gamit. Ang masayang pamilya na nagpaplano lamang ng marangyang buhay, ilang oras na ang nakalipas, ay ngayon nagsisiraan na parang mga gutom na hayop. Ilang security guards ng sales office ang kinailangan pang lumabas para awatin ang kaguluhan. Mahigpit na pinakiusapan ng mga security guards na itigil na ang away at nagbanta na tatawagan ang pulisya kung patuloy silang gagawa ng gulo sa ari-arian. Sa gitna ng kaguluhan at ang kanilang paghingal, isang napakatahimik at eleganteng boses ang pumutol sa tensyon. Nakatayo si Andrea, ilang metro mula sa kanila, sumisilong sa ilalim ng itim na payong na hawak ni Attorney Garcia. Walang ipinakitang awa sa mukha ni Andrea. Nasiyahan siya sa bawat segundo ng pagwawasak sa isa't isa na ginagawa ng tatlong traidor sa kanyang harapan. Dahan-dahang lumapit si Andrea sa tumpok ng kanilang mga gamit. Mula sa kanyang mamahaling bag, kinuha niya ang isang makapal na metal na susi na napakapamilyar sa kanilang tatlo. Ito ang spare key ng bahay na namana ni Andrea mula sa kanyang mga magulang na matagal nang inuokupahan ni Aling Dolores at Marco. Sa isang napaka-relax na galaw na parang nagtatapon ng basura, ibinaba ni Andrea ang susi sa aspalto sa tabi mismo ng paa ni Marco. Ang tunog ng metal na nagbanggaan sa aspalto ay napakalakas sa kanilang pandinig. Nagulat silang tatlo at nakatitig sa susi na may puno ng tanong at isang masamang pakiramdam na nagsisimulang kumalat sa kanilang dibdib. "Tapos na kayong mag-away?" tanong ni Andrea, na may isang mapanlinlang na ngiti na napakakamandag. "Gusto ko lang ipaalala ang isang maliit na bagay bago ako umalis. Mas mabuti pang bilisan ninyong ayusin ang natitirang gamit ninyo sa bahay na iyon. Isang araw lang ang ibibigay sa inyo para umalis at maghanap ng bagong matitirahan. Ang bahay na namana ko sa aking mga magulang ay nabenta na kahapon ng hapon sa isang negosyante at sisirain na ng bumili ang gusaling iyon sa isang araw mula ngayon upang gawing negosyo." Ang pahayag ni Andrea ay tumama sa kanilang pag-iisip ng mas malakas kaysa sa anumang sampal o pisikal na suntok. Nanlaki ang mga mata ni Aling Dolores. Nakanganga ang kanyang bibig, na sinusubukang huminga. Ang bahay na matagal na niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Ang malaking bahay kung saan siya nagpapakita na parang isang amo ay ngayon napunta na sa ibang tao nang hindi niya alam. Tiningnan ni Marco ang kanyang dating asawa na may pagmamakaawa, na pagtanto na ngayon ay wala na siyang matitirahan. Naubos ang kanyang pera, nakumpiska ang kanyang sasakyan, at naibenta ang kanyang bahay. Sa wakas, lubusan silang nilamon ng napakapait na katotohanan. Ngayon ay naging mga pulubi na sila, na walang anumang pag-aari, nahulog sa kailaliman ng pagkawasak dahil sa kanilang sariling kasakiman at pagtataksil. Matapos iwanan na lang sa mainit na parking area, kinailangan ng tatlong tao na harapin ang pinaka-nakakahiyang katotohanan sa kanilang buhay. Walang nag-iisang online taxi ang gustong kumuha sa kanila dahil sa dami ng kanilang mga dala at sa pagiging marumi nito dahil sa pagkakalat sa aspalto ng kalsada. Si Marco, na wala ng kahit isang sentimo sa kanyang account, ay napilitang gamitin ang natitirang barya sa kanyang wallet upang umarkila ng isang lumang pampublikong sasakyan na napakasama ng kondisyon. Ang sasakyan ay amoy usok ng tambutsyo na masangsang. Matigas ang mga upuan at napakasikip ng hangin. Umiyak si Clarice sa buong biyahe. Nagdadalamhati sa kanyang kapalaran na kailangang makipagsiksikan sa tumpok ng mga maleta at bag sa loob ng maruming pampublikong sasakyan. Tinakpan niya ang kanyang ilong ng panyo. Naramdaman ang matinding pandidiri sa kanyang paligid. Walang tigil na nagmumura si Aling Dolores. Isinusumpa ang araw na ipinanganak niya ang isang anak, na napakatanga na naloko ng lubusan ng pamilya ng kanyang kabit. Samantala, si Marco ay tahimik lang na nakatingin sa labas ng malabong salamin.
Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang pagkatao ay durog. At ang kanyang kinabukasan ay mukhang napakadilim. Ang paglalakbay na parang impyerno ay sa wakas ay natapos nang huminto ang pampublikong sasakyan sa harap ng malaking gate ng bahay na namana ni Andrea sa kanyang mga magulang. Ang bahay na matagal na nilang naging kanlungan at pinagmamalaki. Binuhat ni Marco ang lahat ng kanilang mga gamit nang hirap na hirap patungo sa harap na terrace. Basang-basa ng pawis ang buong katawan niya na nagpapamukha sa kanya na napakalunos-lunos. Agad na inagaw ni Aling Dolores ang susi mula sa kamay ni Marco at binuksan ang pangunahing pinto ng nagmamadali. Gusto niya talagang pumasok agad sa kanyang malamig na kwarto, ihiga ang kanyang katawan sa malambot na kama, at kalimutan ang lahat ng masamang panaginip sa araw na ito. Ngunit, nang bumukas ng malawak ang pangunahing pinto, hindi ang lamig at karangyaan ang sumalubong sa kanila, kundi ang umalingaw-ngaw, nakatahimikan, at isang tanawin na nagpatigil sa tibok ng kanilang puso. Ang sala na karaniwan ay puno ng mamahaling kasangkapan, ay ngayon walang laman, walang malambot na leather sofa, walang kumikinang na salaming mesa, at walang malaking flat screen TV na laging nakabukas sa buong araw. Kahit ang makapal na carpet na laging nagpapainit sa kanilang mga paa ay naglaho na, nang walang bakas. Tumakbo si Aling Dolores, papasok ng bahay na nanghina. Binuksan niya ang bawat pinto ng silid, na nagpapanik. Walang laman ang dining room. Nawawala ang malaking dining table kasama ang mga upuan nito. Ang malinis na kusina, kung saan nakaimbak ang iba't ibang mamahaling pagkain, ay malinis na rin at walang natira. Kahit ang malaking refrigerator ay nadala na. Dali-dali siyang umakyat sa hagdan patungo sa kanyang kwarto sa itaas. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang kwarto, sumigaw siya ng hysterically hanggang sa napaupo siya sa malamig na sahig. Ang kama, aparador, at paborito niyang vanity table ay wala na. Tanging isang walang laman at maalikabok na silid na sumasalamin sa tunog ng kanyang pag-iyak ang naroroon. Sumunod sina Marco at Clarice sa likuran. Nakatayo ng matigas na nakatingin sa tanawin. Hindi nagbibiro si Andrea sa kanyang sinabi. Nagpakuha ang babae ng lahat ng kasangkapan at mahahalagang gamit mula sa loob ng bahay. Dahil lahat ng kasangkapan ay nabili gamit ang personal na pera ni Andrea, may karapatan siyang bawiin ang mga ito anumang oras. Ang malaking bahay ay ngayon ay hindi hihigit sa isang walang laman at malamig na gusali na walang kaluluwa, eksaktong tulad ng puso ng mga nakatira dito. Saan ako matutulog ngayong gabi? Tanga kong anak, tingnan mo ang ginawa mo sa nanay mo. Sigaw ni Aling Dolores habang hinahampas ang sahig gamit ang kanyang dalawang kamay. Malakas na bumuhos ang kanyang luha. Pinagsisisihan ang karangyaan na ngayon ay alaala na lang, dumating ang gabi at bumalot sa bahay na walang sapat na ilaw. Mukhang naputol na rin ang kuryente ng service provider dahil hindi pa nababayaran ni Andrea ang buwanang bill. Napilitan silang tatlo na umupo sa madilim na sala. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng ilaw na pumapasok mula sa mga bintana. Kumakalam ang kanilang sikmura sa gutom, ngunit wala silang pera para bumili ng kahit merienda. Ang malamig na simoy ng hangin ay tumusok sa kanilang mga buto na nagpatigil sa kanila. Wala silang kumot o matutulugan na magagamit para mainitan ang kanilang katawan. Hindi na kinaya ni Marco ang mental stress na bumabalot sa kanyang dibdib. Nagsimulang kumalat sa kanyang isipan ang matinding pagsisisi. Naintindihan niya na sa buong buhay niya ay itinapon niya ang isang mahalagang brilyante para lang mamulot ng mga bato sa kalsada. Tiningnan niya ang screen ng kanyang device na may kaunting baterya pa. Nanginginig ang mga kamay at nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hinanap ni Marco ang contact number ni Andrea. Wala na siyang pakialam sa kanyang pagkatao o kahihiyan. Ang tanging gusto niya sa ngayon ay bumalik sa kanyang komportable at ligtas na buhay. Ang tawag ay kumonekta sa ikatlong ring. Agad na idinikit ni Marco ang device sa kanyang tainga. Andrea, sagutin mo, please.
Bulong niya sa garalgal na boses. Ano na naman? Marco, hindi ba natapos na ang ating usapan kaninang tanghali? Ang boses ni Andrea ay napakalinaw, kalmado, at malamig mula sa kabilang linya. Walang tono ng galit, ngunit ang kanyang pagiging kalmado ay nakasakit ng husto. Nang marinig ang boses ni Andrea, agad na gumuho ang depensa ni Marco. Umiyak siya ng umiyak na parang batang nawawala ng direksyon. Andrea, patawarin mo ako. Please, nagkamali ako. Mali ang aking hakbang. Pinagsisisihan ko ang pakikipaghiwalay ko sa'yo. Babawiin ko ang annulment ngayon din. Please, bumalik ka sa akin. Payagan mo kaming tumira dito. Ibalik mo ang lahat ng gamit sa bahay. Ginaw na ang nanay ko. Gutom kami. I promise. Magbabago ako. I promise. Maghahanap ako ng trabaho bukas ng umaga. Please, Andrea. Maawa ka sa akin. Sa kabilang linya, si Andrea na nakaupo, nang komportable sa kanyang bagong bahay, ay ngumiti ng tipid. Inaasahan na niya na mangyayari ito. Ang isang duwag na lalaki tulad ni Marco ay hinding-hindi makakaligtas ng walang tulong ng iba. Kalmadong pinindot ni Andrea ang voice recorder button sa kanyang device. Sinisigurado na ang bawat salita ng nakakaawang pagmamakaawa ng kanyang dating asawa ay malinaw na na-record. Ang panloloko mo ay hindi mababawi ng kasing dali ng pagbaligtad ng palad. Marco, lalo na't sinabi mo iyon nang may malay at puno ng pagmamataas. Unti-unting sagot ni Andrea. Ikaw mismo ang pumili ng landas na iyan. Mas pinili mo ang iyong kabit at iniwan mo ako para bumuo ng bagong pamilya. Ngayon, tamasahin mo ang resulta ng iyong mga ginawa. Huwag mo nang tawagan ang numero ko kailanman. Nang hindi naghihintay ng sagot mula kay Marco, agad na pinutol ni Andrea ang tawag. Tiningnan ni Marco ang screen ng kanyang device na ngayon ay madilim na may tingin ng kawalan ng pag-asa. Sumigaw siya ng malakas. Ibinubuhos ang kanyang galit at pagsisisi. Hinahampas ang kanyang sariling ulo hanggang sa kailangan siyang pigilan ni Aling Dolores. Samantala, tiningnan ni Andrea ang audio recording file na kakakakuha lang niya. Binuksan niya ang messaging application at hinanap ang family group chat ni Marco. Sa grupong iyon ay maraming tiyuhin, tiyahin at pinsan ni Marco na matagal nang pinupuri si Marco bilang isang matagumpay na lalaki. Nang walang pag-aalinlangan, ipinadala ni Andrea ang audio recording sa grupong iyon. Nagdagdag din siya ng isang maikling mensahe na napakagalang ngunit nakamamatay. Paumanhin po sa pag-abala sa inyong pahinga, mga kamag-anak. Gusto ko lang po ipaalam. Ibinabalik ko na po si Marco kay Aling Dolores. Dahil po sa kasalukuyan, ay walang trabaho si Marco, walang tirahan, at walang anumang pondo dahil sa panloloko ng kanyang kasosyo sa negosyo. Marahil ay mayroon po sa inyo na handang tanggapin sila ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang tumunog nang walang tigil ang device ni Marco na nakakalat sa sahig. Dose-dose ng notification ang pumasok ng sabay-sabay. Sumagot ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin sa mensahe sa grupo na may iba't ibang komento. May nagtanong na hindi makapaniwala, may diretsyong nagmura sa katangahan ni Marco, at may hayagang tumanggi na magbigay ng tulong dahil sa takot na madamay. Kumalat ang balita tungkol sa pagbagsak ni Marco at ang kanyang pagtataksil na parang apoy sa tuyong kagubatan. Nagsimula na ang social punishment mula sa kanyang sariling pamilya at wala na si Marco ng matatakbuhan. Lalong lumalim ang gabi at lalong nanunuot sa buto ang lamig sa loob ng walang laman na bahay. Ang tatlong tao na dati pakiramdam nila ay may kontrol sa lahat ay ngayon nakakuba sa sulok ng silid na nakaupo sa mga lumang karton na natagpuan nila sa garahe. Si Aling Dolores ay nakatulog na dahil sa pagod sa pag-iyak. Parang huni ng ibon ang kanyang hilik. Nakaupo si Marco na nakayakap sa kanyang mga tuhod, nakatingin ng walang laman sa dilim, habang paminsan-minsan ay bumubulong ng mga salitang pagsisisi na wala ng kahulugan. Sa kabilang panig ng silid, nakahiga si Clarice na dilat ang mga mata
Mabilis na gumana ang kanyang mapanlinlang na isip. Lubos na naunawaan ni Clarice na tapos na ang kanyang kinabukasan kasama si Marco. Ang lalaki na iyon ay ngayon ay hindi hihigit sa isang mahirap na walang trabaho na kinamumuhian ng kanyang sariling pamilya at pinagtatawanan ng maraming tao. Ang manatili kasama ang talunang lalaki na ito ay magdadala lamang sa kanya sa mas malalim na bangin ng paghihirap. Si Clarice ay isang babae na sanay mabuhay sa kayamanan ng iba. Kung ang isang pinagmulan ng pera ay natuyo, kailangan niyang agad na maghanap ng bagong pinagmulan. Ayaw niyang pasanin ang bigat ng kahirapan na ito. Kailangan niyang tumakas ngayong gabi na rin, bago sumikat ang araw. At tuluyan silang paalisin nang sa pilitan mula sa bahay na iyon. Sa napakabagal at maingat na galaw, bumangon si Clarice mula sa kanyang posisyon. Palihim siyang lumapit sa lugar kung saan natutulog si Aling Dolores. Ang mga mata ni Clarice ay nakatuon sa isang handbag na pag-aari ng matandang babae na nakalagay malapit sa kanyang ulo. Alam na alam ni Clarice na sa loob ng bag na iyon ay mayroong isang maliit na kahon na naglalaman ng mga alahas na ginto na namana ng pamilya na sadyang dinala ni Aling Dolores mula sa dating bahay. Dahil ang kanyang kapatid ay tumakas na dala ang pera ni Marco, naramdaman ni Clarice na walang masama kung kukuha siya ng kaunting bahagi mula sa ari-arian ng pamilya na ito bilang kanyang pampatakas. Pinigil ni Clarice ang kanyang hininga habang dahan-dahang hinihila ng kanyang kaliwang kamay ang zipper ng bag. Isang napakahinang tunog ng pagdikit ng tela ang narinig, ngunit nagpapabilis sa tibok ng puso ni Clarice. Nang matagumpay niyang mabuksan ang bag, dinukot niya ang kanyang kamay sa loob at mabilis na kinuha ang maliit na kahon na velvet. Agad niyang inilagay ang ninakaw na kahon ng alahas sa bulsa ng kanyang jacket. Nang hindi na lumingon kay Marco, na nakatulala pa rin sa dilim, kinuha ni Clarice ang kanyang sariling handbag at naglakad ng dahan-dahan patungo sa likod na pinto ng bahay. Matagumpay siyang nakalusot palabas sa malamig na simoy ng gabi. Mabilis siyang naglakad sa mga tahimik na eskinita hanggang sa makarating siya sa pangunahing kalsada at pagkatapos ay agad na umarkila ng sasakyan upang ibalik siya sa kanyang inuupahang kwarto. Kinabukasan, maliwanag na sumikat ang araw na tumagos sa bintana ng inuupahang kwarto ni Clarice. Nagising siya na may kaunting ginhawa dahil matagumpay siyang nakawala sa miserable na kapaligiran ni Marco. Plano niyang ibenta ang ninakaw na alahas ngayong tanghali, ayusin muli ang kanyang hitsura at bumalik sa kanyang trabaho upang maghanap ng bagong mayayamang biktima. Ngunit, nasira ang kanyang pagiging kalmado nang malakas na magring ang kanyang cellphone. Ang screen ng kanyang device ay nagpakita ng pangalan ng kanyang boss sa trabaho. Bahagyang umubo si Clarice. Sinusubukang ayusin ang kanyang boses upang magmukhang malambing hanggat maaari bago sagutin ang tawag. Magandang umaga po, sir. Sorry po, hindi pa po ako nakakapaghanda para sa trabaho. Bati ni Clarice sa isang matamis na tono na ginawa-gawa. Hindi mo na kailangan maghanda, Clarice. Hindi mo na kailangan pang pumasok sa opisina ngayon, bukas, o kailanman. Ang boses ng kanyang amo ay napakalamig at puno ng galit sa kabilang linya. Nagulantang si Clarice. Bumangon siya sa kanyang kama na nagpapanik. Pasensya na po, sir. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nagkamali po ba ako sa trabaho? Tanong niya sa nanginginig na boses. Nagtatanong ka kung ano ang iyong pagkakamali? Kaninang umaga ay nakatanggap ang management ng isang package ng dokumento na ipinadala ng legal counsel ng isang malaking kumpanya. Sa loob ng dokumentong iyon, ay naglalaman ng kumpletong ebidensya ng iyong masamang pag-uugali bilang isang panggulo sa tahanan ng iba. Maraming kopya ng mga text messages, larawan ng iyong mga lihim na pagpupulong, at financial transaction records na nagpapakita na ikaw ay kasama sa pagpaplano ng panloloko ng pera, kasama ang isang lalaking may asawa. Hindi kami maaaring kumuha ng empleyado na may napakababang moralidad. Ang iyong presensya ay sisira lamang sa reputasyon ng kumpanya. Ikaw ay tinanggal ng walang karespeto-respeto ngayong araw na ito, at ang lahat ng iyong sweldo ngayong buwan ay pinigilan upang takpan ang pagkalugi ng kumpanya dahil sa iyong mga ginawa. Huwag ka nang magpakita ng mukha mo sa opisina na ito kailanman.
Ang tawag ay padabog na pinutol. Nanigas si Clarice na nakatingin sa screen ng kanyang cellphone. Hindi lang pala si Marco ang sinira ni Andrea, kundi sinigurado rin niya na hinding-hindi na makakatayo ng matatag si Clarice. Tiyak na kumalat na sa buong opisina ang mga dokumentong nagpapatunay ng pagtataksil na naglagay sa kanya sa blacklist ng mga empleyado sa lugar na iyon. Ang kanyang reputasyon ay lubusan ng nasira. Hinding-hindi na siya makakakuha ng disenteng trabaho na may ganoong masamang record. Ngunit, ang paghihirap ni Clarice ay hindi pa pala umabot sa rurok. Hindi pa niya natutunaw ang balita ng kanyang pagkakatanggal. Narinig ang napakalakas at magaspang na katok sa pinto mula sa labas ng kanyang kwarto. Ang tunog ng katok ay mas parang hampas ng bagay na pilit na pumapasok. Dahan-dahang lumapit si Clarice sa pinto na may matinding takot. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang kwarto, dalawang matikas na lalaki na may matapang na mukha at peklat sa kanilang braso ang nakaharang sa kanyang daan palabas. Parehong tinitigan si Clarice nang may banta. Sa wakas, nagkita na rin tayo, binibining Clarice. Matagal ka na naming tinatawagan at iniiwasan mo, sabi ng isa sa mga lalaki na may nakakatakot na ngiti. Agad na nakilala ni Clarice kung sino sila. Sila ang mga maniningil ng utang mula sa mga lugar na nagpapautang ng walang collateral na madalas niyang ginagamit. Sa buong buhay niya, ang mamahaling pamumuhay ni Clarice, ang mga branded na damit at ang kanyang beauty treatments, ay halos lahat ay binayaran ng mga pautang na may napakataas na interes. Laging niya tinatakpan ang mga bayarin na iyon sa pamamagitan ng paghingi ng pera kay Marco. Ngunit dahil bangkarote na si Marco, lumobo ng paulit-ulit ang mga bayarin sa utang at wala na siyang paraan para bayaran ang mga ito. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Ipinapangako kong babayaran ko ang lahat agad. Pakiusap ni Clarice habang paatras na may takot. Tapos na ang oras mo. Mula pa noong nakaraang linggo, boss. Hinihingi namin ang buong bayad ngayon din? O kailangan naming kunin ang iyong mga gamit bilang collateral? Bulyaw ng isa pang lalaki. Nang walang pahintulot, pumasok ang dalawang malalaking lalaki sa inuupahang kwarto ni Clarice. Nagsimula silang kalikutin ng aparador at ilagay sa malaking sako ang lahat ng mahahalagang gamit na makikita nila. Ang mamahaling bag, sapatos, make-up, hanggang sa maliit na telebisyon ni Clarice ay inilagay sa malaking sako. Umiyak si Clarice nang hysterically sinusubukang pigilan ang kanyang mga gamit. Ngunit, napakalakas ng dalawang lalaki. Ang rurok ng kawalan ng pag-asa ni Clarice ay nang makita ng isa sa mga lalaki ang kahon na velvet na naglalaman ng ninakaw na alahas mula sa bulsa ng kanyang jacket. Ngumiti ang lalaki ng nasiyahan nang makita ang ginto sa loob at agad itong inilagay sa bulsa ng kanyang pantalon. Inaangkin ito bilang bahagi ng pagbabayad ng utang. Sa isang iglap, nawalan ng laman ang inuupahang kwarto. Umalis ang dalawang lalaki, dala ang lahat ng ari-arian ni Clarice. Iniwan siyang umiiyak na nakayuko sa sahig ng kanyang magulong kwarto. Wala ng trabaho, walang pera, walang mamahaling gamit, at walang kinabukasan. Agad na sinuklian ang nangwawasak ng tahanan sa isang napakabrutal at walang awa na paraan. Dumating na sa wakas ang araw ng paglilitis. Ang megandang gusali ng korte ng pamilya, na nakatayo ng maringal na may malalaking haligi, ay naging tahimik na saksi sa pagtatapos ng isang kasal na binuo sa kasinungalingan. Bumaba si Andrea mula sa kanyang marangyang sasakyan, na may napakagandang estilo at puno ng kumpiyansa. Nakasuot siya ng napakalinis na pormal na kasuotan, sinamahan ng isang eleganteng scarf. Ang kanyang mukha ay nagpapalabas ng matinding kapayapaan. Para bang dadalo lamang siya sa isang ordinaryong business meeting, hindi isang annulment na magtatakda ng kanyang buhay. Sa tabi niya, naglakad si Attorney Garcia, ng matatag, dala ang isang leather briefcase na naglalaman ng tumpok ng mahahalagang dokumento na sumisira sa kinabukasan ng kanilang kalaban sa batas. Wala kahit kaunting pag-aalinlangan sa mga mata ni Andrea. Hindi siya dumating para humanap ng katarungan, kundi para kunin ang kanyang karapatan ng lubusan.
Sa kabilang sulok ng waiting area ng korte, isang napakasalungat na tanawin ang malinaw na ipinakita. Nakaupo si Marco, nang nakayuko sa mahabang kahoy na upuan, na may malungkot na mukha at walang laman na tingin. Ang kanyang damit ay mukhang lukot. Hindi na nagpapalabas ng aura ng pagmamataas tulad ng ilang linggo na ang nakakaraan. Ang kanyang buhay ay gumuho na mula pa noong araw, na pinaalis siya mula sa maringal na bahay, na namana ni Andrea sa kanyang mga magulang. Wala nang mamahaling sasakyan, wala nang card na may bilyon-bilyong limitasyon sa transaksyon, at wala nang Clarice na laging humahanga sa kanya. Sa tabi niya, nakaupo si Aling Dolores na nanginginig ang katawan. Ang kanyang mukha ay mukhang mas matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang mga kunot sa kanyang noo ay lalong lumalim dahil sa pasanin ng pag-iisip at kahihiyan na naipon matapos tanggihan ng buong pamilya ang anumang tulong. Nang buksan ng clerk ang pinto ng pangunahing silid ng korte, pumasok sina Andrea at Attorney Garcia, nang tahimik at umupo sa panig ng nagsasakdal. Naglakad ng nanghina sina Marco at ang kanyang ina. Umupo sila sa panig ng pinag-uusigan na may halo-halong takot, galit, at kawalan ng pag-asa. Pumasok ang presiding judge sa silid at umupo sa harap. Naging napakatahimik at nakakapangamba ang kapaligiran nang iuntog ng hukom ang kanyang gavel upang buksan ang paglilitis sa araw na iyon. Ang agenda ng paglilitis ngayong araw ay ang pagbasa ng pinal na desisyon tungkol sa annulment at ang pagresolba ng kahilingan sa paghahati ng ari-arian na inihain ni Marco. Si Marco, sa natitirang dignidad at kawalan ng pag-asa, ay patuloy na ipinaglalaban ang kanyang karapatan sa kayamanan ni Andrea. Hiniling niya sa korte na itatag ang kalahati ng lahat ng ari-arian ng kumpanya at mga ari-arian na pag-aari ni Andrea bilang komunidad na ari-arian na dapat hatiin sa dalawa. Idinahilan ni Marco na sa panahon ng kanilang kasal ay marami siyang ibinigay na moral na suporta na nagpahintulot sa negosyo ni Andrea na lumago ng mabilis. Naglabas siya ng kung ano-anong dahilan na gawa-gawa. Sinusubukang ilagay ang kanyang sarili sa posisyon ng biktima ng isang asawa na masyadong abala sa trabaho at nakakalimutan ang kanyang mga obligasyon sa bahay. Si Aling Dolores na nakaupo sa upuan ng manonood ay tumango-tango, umaasa na darating ang isang himala at bibigyan sila ng korte ng ari-arian na magagamit upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Ngunit, ang lahat ng walang laman na pag-asa na iyon ay gumuho ng tumayo si Attorney Garcia upang magbigay ng tugon sa kanyang matatag at umalingaw-ngaw na boses na bumabalot sa buong silid ng korte. Sinimulan ni Attorney Garcia na salungatin ang bawat argumento na lumabas mula sa bibig ni Marco. Una sa lahat, ipinasa ni Attorney Garcia ang prenuptial agreement na pinirmahan ng magkabilang partido bago ang kasal. Malinaw na sinasaad ng lehitimong dokumento na ang paghihiwalay ng ari-arian ay ganap na ipapatupad simula pa sa umpisa ng kasal. Ang lahat ng uri ng kayamanan, ari-arian ng kumpanya, real estate, o ipon na nilikha ng bawat partido, ay personal na pag-aari at hindi maaaring questionin sa anumang kondisyon. Kasama na ang annulment. Hindi doon huminto si Attorney Garcia. Pagkatapos ay kumuha siya ng tumpok ng bagong ebidensya mula sa kanyang briefcase at ibinigay ito sa hurado. Your Honor, hindi lamang ang depensahan ay walang karapatan sa kahit isang sentimo ng ari-arian ng aking kliyente. Ngunit mayroon din kaming matibay na ebidensya na ang depensahan ay nagsagawa ng napakalaking nakakapinsalang pagkilos sa panahon ng kasal. Ito ang patunay ng bank statements, peking bill, at money flow na nagpapakita na si G. Marco ay lihim na kumuha ng pera ng kumpanya ng aking kliyente nang walang pahintulot para sa kanyang personal na interes. Nang marinig ang pahayag ni Attorney Garcia, namutla ang mukha ni Marco na parang bangkay. Hirap na hirap siyang lumunok. Nanlaki ang kanyang mga mata na nakatitig sa tumpok ng papel sa mesa ng hukom. Ibinunyag ni Attorney Garcia ang lahat ng masasamang gawain ni Marco ng detalyado. Ipinaliwanag ng mahusay na abogado kung paano minanipula ni Marco ang mga ulat ng paggasta. Pinalsipika ang mga pirma sa pagkuha ng pondo at inilabas ang daan-daang milyong piso
ng regular sa kanyang personal na account. Ang mga ebidensya na iyon ay napakamaingat, structured, at walang iniiwang kahit anong butas para makalusot si Marco. Ngayon, lahat ng kanyang kasinungalingan ay hayagang nakalantad sa ilalim ng ilaw ng courtroom. Maingat na sinuri ng mga hukom ang lahat ng dokumento na ibinigay ni Attorney Garcia. Napakatatag ng mukha ng punong hukom habang tinitingnan si Marco na ngayon ay nakayuko na lang ng malalim. Sinubukan ni Marco na magsalita upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Alam niya na lubos na siyang talo. Ang lahat ng kanyang pinansyal na krimen na lihim niyang ginawa ay naamoy ng matalim na pagsusuri ni Andrea at ng kanyang legal team. Si Aling Dolores na nakarinig ng lahat ng pagpapaliwanag ay tanging nakaiyak lamang ng tahimik. Napagtanto na ang kanyang anak ay hindi lamang isang walang trabaho, kundi isang magnanakaw din na kumuha ng ari-arian ng kanyang sariling asawa. Matapos ang isang maikling deliberasyon, binasa na rin sa wakas ng mga hukom ang huling desisyon. Umalingaw-ngaw ang boses ng hukom na nagtatakda na ang petisyon sa annulment ay lubos na pinahintulutan. Ang karapatan sa lahat ng kahilingan sa ari-arian na inihain ni Marco ay tinanggihan ng buo dahil sumasalungat ito sa lehitimong prenuptial agreement. Dagdag pa rito, idiniin ng hukom na ang isyu ng sapilitang pagkuha ng pondo ng kumpanya ay sakop ng isang kriminal na kaso na maaaring isulong ng mga awtoridad sa labas ng korte ng pamilya. 3 beses na hinampas ang martilyo. Ang tunog ng martilyo ay naging tanda ng ganap na kalayaan para kay Andrea at simula ng mahabang paghihirap para kay Marco. Tapos na ang paglilitis. Tumayo si Andrea mula sa kanyang upuan, inayos ang kanyang damit, at pagkatapos ay ngumiti nang nasiyahan kay Attorney Garcia. Nauna na niyang hinulaan ang tagumpay na ito, ngunit ang marinig ito ng direkta mula sa hukom ay nagbigay ng matinding ginhawa. Lumabas siya ng silid ng korte nang hindi man lang lumingon sa kanyang dating asawa na nakaupo pa rin nang walang kibo sa kanyang upuan na parang isang buhay na estatwa. Naramdaman ni Marco na parang tinanggal ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Wala na siyang anumang pag-aari. Walang pera, walang asawa na bumubuhay sa kanya, at walang kinabukasan. Sa mga yapak na nanghihina, lumabas si Marco at ang kanyang ina sa silid ng korte, naghahanda na harapin ang mapait na katotohanan ng buhay sa kalsada. Ngunit, ang totoong sorpresa ay naghihintay pa pala sa kanila. Sa likod mismo ng pinto ng silid ng korte. Paglabas ni Marco sa pangunahing pasilyo ng gusali ng korte, agad siyang nilapitan ng ilang lalaking nakasuot ng pangkaraniwang damit, ngunit matitikas at hinarangan ang kanyang daan. Isa sa mga lalaking iyon ang naglabas ng badge ng pulisya at isang opisyal na warrant. Napatras si Marco na nagpapanik. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso na parang sasabog. Sinubukan niyang maghanap ng paraan upang makatakas. Ngunit mabilis na hinawakan ng mga tagapagpatupad ng batas ang kanyang 2 braso upang hindi siya makakilos. Ginoong Marco, ikaw ay aming kinukulong sa kasong kriminal ng paglustay ng malaking halaga ng pondo ng kumpanya. Batay sa paunang ebidensya na isinumite ng legal team ng kumpanya, ikaw ay obligadong sumama sa amin sa istasyon ng pulisya para sa karagdagang investigasyon, sabi ng opisyal sa napakatibay na tono at hindi tumatanggap ng pagtanggi nang walang pasabi. Agad na kinuha ng isa sa mga opisyal ang kumikinang na posas na metal mula sa likod ng kanyang jacket. Ang tunog ng metal na nagbabanggaan ay nakakatakot sa pandinig ni Marco. Sa loob ng ilang segundo, mahigpit nang nakakandado ang 2 pulso ni Marco ng posas. Nang hina si Marco, bumuhos ang kanyang luha sa kanyang madilim na pisngi. Tinatawagan niya ang pangalan ng kanyang ina, humihingi ng tulong upang palayain siya mula sa hawak ng mga opisyal. Ngunit, walang magagawa ang sinuman. Ang batas ay walang awa. Para sa mga napatunayang nagkasala, sumigaw si Aling Dolores nang hysterically nang makita ang kanyang nag-iisang anak na nakaposas at kinaladkad na parang isang mababang kriminal. Tumakbo siya papalapit sa mga opisyal
Hinahampas ang kanilang braso habang umiiyak ng umiyak sa gitna ng pasilyo ng korte na sinasaksihan ng maraming tao. Pakiusap, pakawalan niyo ang anak ko. Hindi siya magnanakaw. Pakiusap, maawa kayo sa amin. Sigaw ni Aling Dolores sa garalgal na boses. Napilitang mamagitan ang mga security guards ng gusali ng korte upang pakalmahin ang matandang babae at pigilan siya na hadlangan ang pagdakip. Si Andrea na nakatayo malapit sa pinangyarihan ay pinanood lang ang palabas na iyon na may blanko na mukha na nagpapalabas ng kasiyahan. Ikinros niya ang kanyang dalawang braso. Sinisigurado na ang kabayaran sa pagtataksil na ito ay ganap na mabayaran ng walang kahit anong bawas. Nakatayo si Attorney Garcia sa tabi niya. Sinisigurado na ang proseso ng pagkulong ay sumusunod sa naaangkop na legal na pamamaraan. Iginui ni Marco ang kanyang mga paa sa pasilyo. Pinapasan ang kahihiyan na hindi kailanman mabubura sa kanyang buong buhay. Sa wakas, natagpuan ng parasitong lalaki ang pinakaangkop na pahingahan para sa kanya. Sa likod ng malamig at madilim na selda, patuloy na lumilipas ang oras, iniiwan ang masasamang alaala sa nakaraan, at nagdadala ng bagong katotohanan para sa bawat tao ayon sa kanilang sariling mga gawa. Para kay Marco, tila huminto ang oras sa loob ng maliit at masikip na selda. Ang lalaking dating laging natutulog sa makapal na kutson na may aircon ay ngayon kailangang masanay matulog sa manipis na banig sa malamig na sementadong sahig. Ang kanyang mga araw ay ginugol sa pagmumuni-muni ng kanyang kapalaran sa likod ng mga rehas na naglilimita sa kanyang kalayaan. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng magaspang at mabahong uniforme ng bilanggo. Ang mamahaling pagkain na laging niya kinakain araw-araw ay napalitan ng rasyon ng pagkain sa bilangguan na walang lasa at mahirap lunukin. Bawat gabi, si Marco ay nakakuba sa sulok ng kanyang selda, umiiyak ng tahimik, habang bumabalik ang mga alaala ng kanyang dating buhay sa kanyang isip. Naalala niya kung paano laging sinusunod ni Andrea ang lahat ng kanyang kagustuhan nang hindi nagtatanong. Naalala niya kung gaano kadali niyang gamitin ang card upang bumili ng mga mamahaling bagay na sa totoo lang ay hindi niya kailangan. Ngunit, ang kasakiman at kayabangan niya ay nagbulag sa kanyang puso. Itinapon niya ang isang babae na parang mahalagang brilyante para lang sa isang kabit na pinagsasamantalahan lang siya. Ngayon, lalo siyang pumapayat, madilim, at hindi alagaan ang kanyang mukha, at malabo ang kanyang tingin, nang walang pag-asa, walang kahit isang kamag-anak o kaibigan niya ang dumalaw kailanman. Siya ay nakalimutan ng mundo, dahan-dahang nabubulok sa walang katapusang pagsisisi. Ang kapalaran ni Aling Dolores ay hindi rin kalayuan sa kalungkutan. Ang may edad na babae na laging nagmamalaki sa kanyang sarili bilang isang dakilang ginang, ay ngayon kailangang gugulin ang nalalabing taon ng kanyang buhay sa isang nursing home na matatagpuan sa labas ng bayan. Napakalayo ng pasilidad sa lugar na iyon sa Karangyaan. Luma ang gusali. Ang mga kwarto ay kailangang ibahagi sa maraming iba pang matatanda at napakaliit ng pangangalaga. Matapos arestuhin si Marco, wala na talagang matirhan si Aling Dolores. Lubos na tinanggihan ng kanyang buong pamilya. Nakupkupin siya. Ang audio recording ng pagmamakaawa ni Marco at ang ebidensya ng pagtataksil na ibinahagi ni Andrea ay nagpakaramdam sa lahat ng miyembro ng pamilya na labis na nasusuka at nahihiya. Araw-araw, nakaupo si Aling Dolores sa isang luma na wheelchair sa terrace ng nursing home, nakatingin ng walang laman sa gate ng pasukan. Lagi siyang umaasa na may isang kamag-anak o dating kaibigan niya sa paluwagan na dadalaw at magdadala ng masarap na pagkain. Ngunit, hindi kailanman bumukas ang gate na iyon para sa kanya. Ang araw ay naging linggo, ang linggo ay naging buwan, walang kahit isang tao ang nagbigay pansin sa kanya. Ang kanyang matalas na bibig na dating ginagamit upang mamaliit si Andrea, ay ngayon ay makakabukang bibig na lang sa pagsisisi at pag-iyak sa kalungkutan. Inani niya ang kanyang itinanim. Ang kanyang pagmamataas ay nagpaalis sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Iniwan siyang mag-isa, na harapin ang matandang edad, na puno ng paghihirap,
at matinding pagsisisi. Samantala, si Clarice, ang mangwawasak ng tahanan na lubos na sumasamba sa kayamanan, ay kailangang maranasan ang hirap ng buhay na bumabalik ng napakalupit. Ang pagkasira ng kanyang reputasyon sa mundo ng trabaho ay nagpatigil kay Clarice na makapagtrabaho sa anumang opisina. Dahil sa napakalaking utang sa pamumuhay, lahat ng kanyang ari-arian ay sa pilitang kinumpiska upang makakain at makapagbayad ng natitirang utang sa mga may matapang na mukha na maniningil. Napilitan si Clarice na ibaba ang kanyang dignidad sa pinakamababang punto. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang dishwashing staff sa isang abalang karinderiya sa gilid ng highway. Ang trabaho na lubos na nakakapagod ay dahan-dahang sumira sa kagandahan na matagal na niyang ipinagmamalaki. Ang kanyang mga kamay na dati laging inaalagaan ng mamahaling cream ay ngayon magaspang, basag-basag, at puno ng sugat dahil sa madalas na pagkakadikit sa matapang na sabon panlaba. Ang kanyang mukha ay laging mukhang madilim at mamantika dahil sa init ng singaw mula sa kusina ng karinderiya. Bawat hapon bago dumilim, ang mga maniningil ng utang ay laging naghihintay sa harap ng karinderiya. Kinukuha ang halos lahat ng kanyang pang-araw-araw na sahod. Nakakakakuha lang niya mula sa may-ari ng karinderiya. Madalas umiyak si Clarice nang umiyak sa likod ng tumpok ng maruming plato. Pinagsisisihan ang kanyang katangahan na natukso ng kayamanan ng isang may asawang lalaki hanggang sa siya mismo ang nahulog sa bangin ng matinding kahirapan. Sa kabilang panig, sa isang napakaibang mundo, ang buhay ni Andrea ay lalong gumanda. Ang kadiliman at paghihirap mula sa kanyang nakaraang kasal ay hindi nag-iwan ng mga peklat, kundi naging pataba na nagpasigla sa kanyang mga hakbang patungo sa tagumpay. Ang kalayaan mula sa pasanin ng pag-aalaga sa isang asawa na parang parasito at isang sakim na biyenan ay nagbigay kay Andrea ng kakayahang ituon ang lahat ng kanyang lakas at pag-iisip sa pagpapaunlad ng kanyang kumpanya. Ang kanyang negosyo ay mabilis na lumago, umaabot sa iba't ibang bagong merkado, hanggang sa makipagtulungan sa mga kasosyo sa negosyo mula sa ibang bansa. Ang kanyang kita ay tumaas ng paulit-ulit, nagpapatatag sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang negosyante. Nang hapong iyon, malambing na humihip ang hangin mula sa dagat sa mukha ni Andrea. Nakatayo siya sa kubyerta ng isang marangyang cruise ship na naglalayag sa malawak na karagatan. Ang tanawin ng paglubog ng araw, na naglalabas ng ginintuang liwanag, ay magandang nasasalamin sa ibabaw ng tubig dagat. Nakasuot siya ng napaka-eleganteng, ngunit komportableng damit, dahan-dahang lumilipad ang kanyang scarf sa hangin. Wala na ang bakas ng pagod o pasanin sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan, tunay na kaligayahan, at kalayaan na hindi nakatali ng anuman. Ipinagdiriwang niya ang pagkamit ng target ng kumpanya, kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang team sa loob ng cruise ship. Dahan-dahang lumapit si Attorney Garcia kay Andrea. Dala ang 2 baso na naglalaman ng malamig na fresh fruit juice. Inabot niya ang isa sa mga baso kay Andrea, na may ngiti ng paggalang. Hindi na lang si Attorney Garcia ang abogado ni Andrea, kundi itinalaga na rin siya bilang pangunahing kasosyo sa negosyo na nag-aasikaso ng lahat ng legal na proteksyon para sa pagpapalawak ng negosyo ng kumpanya sa iba't ibang bansa. Attorney Garcia, siguraduhin na ang lahat ng permiso para sa pagbubukas ng bagong branch ng ating kumpanya ay maayos. Gusto kong makapag-operate na tayo ng lubusan doon sa susunod na buwan, sabi ni Andrea habang tinatanggap ang baso. Ang kanyang boses ay napakatahimik at puno ng awtoridad ng isang tunay na lider. Opo. Ma'am Andrea, na-review ko na ang lahat ng dokumento at natapos na ng ating team sa field ang huling yugto ng paghahanda. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sagot ni Attorney Garcia sa mapaniguradong tono. Tiningnan niya ang kanyang kliyente at kasosyo sa negosyo na may paghanga. Mukha po kayong mas masaya at nagniningning ngayon, Ma'am Andrea. Ang desisyon ninyo, ilang buwan na ang nakakaraan, ay ang pinakatamang hakbang. Ngumiti ng napakatamis si Andrea, humigop ng kanyang inumin, habang ibinabalik ang tingin sa malawak na abot-tanaw
Saglit na bumalik ang kanyang alaala sa nangyari. Kinaumagahan, nang mayabang na binigkas ng kanyang dating asawa ang mga salita ng paghihiwalay. Dati naramdaman niya na, ang mga salitang iyon, ay isang masakit na sampal. Ngunit sa paglipas ng panahon, naunawaan niya, ang tunay na katotohanan. Tama ka, Attorney Garcia, bulong ni Andrea, nang dahan-dahan, hinayaan ang kanyang boses na sumama sa ingay ng alon, na nakakapagpakalma. Ang pakikipaghiwalay mula sa parasitong lalaki na iyon, ay hindi isang kapahamakan. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa aking buhay. Salamat sa kanya, dahil umalis siya sa aking landas, at ibinalik ang aking trono na nakalimutan ko saglit. Ang reyna ay ngayon nakatayo, nang matatag sa rurok ng kanyang kapangyarihan. Ganap na gumana ang karma, pinarusahan ang mga traidor, nang walang awa, at nagbigay ng korona ng kalayaan sa mga naglakas loob na ipaglaban ang kanilang dignidad. Nagtatapos ang kwentong ito sa ganap na kaligayahan. Para kay Andrea, nagpapatunay na ang isang babae na malaya at matalino ay hindi kailanman matatalo ng pinakamasamang pagtataksil.